Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya.
Look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord who made heaven and earth. He will not let you fall. Your protector is always away. Where will my help come from? It will come from the Lord. The protector of Israel never dozes nor sleeps. He will guard you and protect you. The sun will not hurt you during the day, nor the moon during the night. The Lord will guide you as you come and go. He will not let you fall. He will not let you fall. He will not let you fall. Your protector is always away. He will not let you fall. He will not let you fall. He will not let you fall. Your protector is always away. I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord who made heaven and earth. He will not let you fall. Your protector is always away. Where will my help come from? Come from the Lord. Come from the Lord. It will come from the Good morning, Jesus! Jesus! Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos mga kapatid. Salamat. Narito muli tayo, nagkatagpo-tagpo sa kapahintulutan ng ating Panginoon. Papurit pa sa salamat sa Kanya, ang tangi nating may babalik sa pagtitiwala niya sa atin ng Kanyang mga salita. So, sa oras mong ito, tayo muna po ay manalangin para po gabayan tayo ng Banal na Espiritu Santo sa lahat nating gagawin. O aming Diyos na dakila, tapat at banal,
Tunay nga po na ang iyong mga aral sa amin ay napakahalaga. Higit pa sa mamahaling ginto, sa matanis na pulot. Kaya nga po kami ay may kaluguran sa tuwing gagamitin mo. Kami po ay nasisiyahan at tangi lamang po namin hagad na mabigyan kayo ng karangalan. Sa mga pagkakataon po ng iyong salita ay hindi po namin nabigyan ng personal at matinding atensyon, lalo sa aming pagsasabuhay. Kami po ay humihingi ng kapatawaran. Kung kami po ay naging that man before a mirror, pagkatapos hindi po namin nakita at na-ignore po namin ang mga katotohanan na iyong salita, kami po ay humihingi ng tawad. At salamat po, Ama, lagi na lamang ang iyong kapayapaan ay sumasa amin. Sa oras mong ito, gabayan kaping muli ng Espiritu Santo at nawa nga po ay maging kalugod-lugod sa iyong pandinig, sa iyong nakikita sa aming mga puso't isipan, ang lahat pong magaganap, lalo po ang aming pagsasabuhay ng aral namin sa araw na ito. Ang lahat pong ito, tanging sa iyo lamang ang kadakilang at kapurihan. Again, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, Thank you, Lord. amen. Bati Ayan. muna tayo, Minister Edmer. Magandang umaga. Good morning po, Pastor, Sister Ay, good Cora, morning. at sa ating mga kapatiran. Ang Coffee Family, North, East, West, South. Isang makulimlim na umaga. Yan, malamig na umaga. At muli, salamat sa Panginoon na tayong lahat ngayon ay sama-sama na mag-aaral, makikinig muli ng mensahe mula sa ating Panginoon. Thank you, Lord. At tayo ko munang batiin ating mga kapatiran, Pastor JB, mga ating mga kapatid oo, na oo. kasama natin ngayon sa ating live streaming. Ayan, una-una si Minister Andy. Hallelujah. Ayan, Mr. Andy, kamusta ba dyan? Good morning. Si Sister Vicky Si Sister Beltran. Vicky ng ating Rebolyedo, ng ating Paniki Outreach. Ayan. Good morning po, Sister Vicky. At si Sister Jerlyn Sangkap ng ating Laiya. Laia Outreach. Yes. Ayan. Good morning, Sister Jerlyn. At syempre, lagi nating kasama to si Sister Judith Cruz ng ating Tumana Yes, yes. Prayer Group. At yun sila, sila Rose Katabay ng ating San Fabian, Pangasinan. Ayan. Pina Sister Paraluman. Sister Luman po ng ating Nuke. ng ating San Sa San Pablo Pablo. Outreach. Good morning Sina po. Sister Temi Bongon. Bongon. Ng ating Okay. Antipolo Prayer Group. Yes, praise the Lord. Kasi Tatay Muding. Yan. Sister Lorna Pehi. Good morning po ng ating Mendez. Sila At yung- palagi yung mga early birds natin. no? Opo. Talaga Si naman. MJ Belmonte, si Jolly to, anak ni Sister Joy, Brother Louie. Ay, praise the Lord. At si si- Sister Jacqueline Cosme, isa Kapatid sa ni- choir natin sa East, no? Opo, kapatid ni Brother Kapatid Bong. ni Brother Bong. Gaya din po kay Sister Sally, kung saan man kayo naroon, Sister Sally, binabati namin kayo ng magandang umaga. God bless you. Brother Jojo Perez, good morning, Jesus. Yes. Ayan. At si Sister Gigi Marciano, Amen. ating karangalan. Si Sister Aurelia Pabro, Sister Relly, Relly. ating San Andres. Si Brother Miko Reyes. Morning po, Praise Sister the Miko. Lord. Brother Miko. Sister Edith Yantada Trinidad. At yung kanyang brother husband, si Brother Ninoy. Opo, ng ating kaibigan. Kaibiga. Yes, Lord. Sister Corazon Montinola. Opo. Hallelujah. Apo ni Nanay Aning. Okay. Taga Victoria Homes po yan. Oo. Opo. Yes. Saka Thank si you, Lord. Tess Mercado. Good morning, Jesus. Good morning po, everyone. Sister Ofelia Perez. Yan Sa po. isdin yan. Apo, Oo, Sister Apo. Sister Bebot. Praise Morning the po, Lord. Sister Opelia. Ayan. Yes. Ang dami na, no? Okay, thank you, Yan, Lord. sige. Tayo po ya. Thank you, Lord. 83 na, 83. 83 na. Okay, praise the Lord. So, before anything else, yung ating memory verse for the week, Minister, pakibasa nga. Ayan, thank you, Lord. Ang ating pong memory verse of the week is John chapter 13, verse 17, sa New King James Version. If you know these things, blessed are you if you do them. Amen. If you know these things, blessed are you if you do them. Sa iba Do pong them. version Them. yan,
Now that you know this truth, how happy you will be if you put it into practice. Kaya yung these things dyan ay tumutungkol sa katotohanan, ang salita ng Panginoon. Amen. The doer, not necessarily only the hearer. Opo. The Hindi lamang believers. nalaman, dapat sinasapamuhay yung nalaman. Praise the Lord. So again, kumusta po lahat sa ating lahat na nariyan sa ating channel at sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Comfy Channel. Hallelujah. Again, ako ho'y humingi ng paumanhin sa lahat. Bagamat malayo kayo sa akin. Ito ho, nakamasuli ako. Meron akong inaalagaan pang konti. Malapit na. Bago siguro next week, wala na ito. So, pasensya na po kayo. Pero sana malinaw ang dating sa inyo lahat. Opo, malinaw naman po. Malinaw naman, Opo. Minister. Thank you, Lord. Lalo sa akin, mas malapit kayo sa akin. Okay. Glory to God. Glory to God. Si Minister Ernie po ay kumbaga sa Minister Elmer. Parang nipis yung buho ko Oh, yun. Hindi nga pala kami nagkamali. Nagpipray kami kay Lord. Lord, sino ho ba pwede naming ma-request para sa word na ito? Kasi kakahapon din lang namin na nakuha yung lead ng Holy Spirit. Kung ano yung word na namin gagampanan, hindi na lang necessarily para maging continuity ng lesson kahapon with regards to the doer and not the hearer, kundi ano ho ba talaga ang kalooban nyo sa amin. So, ito po ang aming nakita doon sa Matthew 7:21 to 27. At sabi ko ay, Lord, sino po? Ang una kong naisip ay si Minister Ernie kasi madali niyang idalhin lang doon sa lesson yung kanila ni Sister Ria kahapon kasi ang 21 to 23 is something like that. Pagkatapos, naisip ko naman na masyado naman siguro dikit sila. Then, naisip ko rin, kaya nga isip ng tao kaya mahirap Si Minister Jeff naman, bagamat ang sabi niya, oo, tama ho, ako'y nariyan din bukas at ako'y magre-recording para sa Friday. Sabi ko, wow, burden ito dito sa minister na to. So, sige, Lord, sino pa po? Sabi ni Sister Cora, ang sabi sa akin ni Lord, ikaw daw, Minister, Ernie. So, to confirm, Elmer. Said, Lalo kang- titigin na lang ako siya palagi ha para... Pero mga kanyang sign ng pang sign dito. Name tag. Name tag. Okay, thank you. So, naka-highlight kung sino po ang ating panauhin ngayon. Si Minister Wow. Elmer Nucom. Guest of honor pala ako. Guest of honor. Guest of honor po siya ni Lord. So, sabi ni Sister Tata, ay okay po. Welcome po yan sa kanya kasi wala po isang assignment ngayon. So, doon na pumunta. At bagamat hindi siya nag-respond sa akin personally, talagang alam ko na sige na lang, maghahanda itong bata na ito. Anong bata? Hindi na ito bata. Always Minister. prepared yan. Always prepared siya. So ito po kami mga kapatid. Kami po inyo patuloy na ipapanalangin dahil nga po sa tuwi-tuwi na kami meron pa rin panginginig dahil napakahalaga po ng salita ng ating Panginoon. So I think before we go to the Word, let's sing the song before the Yan, Word. thank you, Lord. Song before the Word. So para ho tayo nagpe-fellowship na ito mga kapatid ha. Song before the word po to. Song before the Word. Thy Word. Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against thee. Oh Lord, thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against thee. Oh Lord, to do your will is my only desire. To delight in your word is always in my heart. Give me
back again the joy. Give me back again the joy. Give me back again the joy that comes from your salvation. Give me back again the joy. Give me back again the joy. Give me back again the joy that comes from your salvation. Purihin ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Matthew 7, 21 to 27. Ito po ang ating lesson ngayon. At sister, pabasa naman ako nung sa Tagalog. Matthew 7, 21 to 27. Yung King James ka na. Sa Matthew 7, 21 to 27, hindi ko kayo kilala. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi sa verse 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay ng pundasyon ay bato. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin. Ang bahay na yon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa na mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumaksak at lubusang nawasak. Praise the Lord. Minister Ernie. Let's deal. Let's make a deal. Tuwing mababanggit ko yung maling pangalan, isang jacket. Wow! Talaga na. Lord, I'm sorry po. Pwede. Na-interrupt na naman. Kasi nakikita mo si... Kasi nasarap po niya si Oo, ga. si Minister Ernie po, kaya Teka, nababanggit lagi. Ang Holy Spirit, Opo. ganun po Ayan. kami. Thank you, Lord. Babasahin ko naman po sa Shameless. New King James Version, mga Yes. kapatid. Yes, thank you, Lord. Sa Matthew 7, 21 to 27. I never knew you. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Verse 24, build on the rock. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Thank The you, message Lord. of the Lord. Thank you, Lord. From New King James Version, Matthew 7, 21 to 27. Ang nilagay ko pong title dito sa ating pag-aaral ay The Parable of the Two House Builders. So, naulit ko kanina na somehow,
Ito po ay may continuity doon sa lesson natin kahapon tungkol doon sa a man facing a mirror, and then after that, nakalimutan na kung ano nangyari doon sa kanyang pagkaharap sa salita ng Diyos. Yung first three verses po dito, doon sa 21 up to 23, ito po yung talagang kumbaga sanay related to that. Hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon ko at Panginoon ay nire-recognize ng Diyos na kanyang disipulo. Para nga po tumingin sa salamin, pagkatingin sa salamin, salamin is the Word of God, pero hanggang sa tingin lang, hindi na ipamuhay. Bagamat may extrang ginawa, katulad nga nitong mga tinutukoy dito. Ang kausap po ng ating Panginoon sa oras na ito ay walang iba pa rin kundi ang kanyang mga disipulo, kasama ang lahat. Pati si Judas po ay naroon. Nabanggit ko lang ito kasi may participation siya doon sa isang banda ng ating pag-aaral at napakaraming tao. Ito po ay kabilang doon sa tinatawag na Magnificent Tree sa Matthew 5, 6, and 7. Dito ho napapaloob yung mga matitindi pangangaral ng Lord. Katulad po, ito nga tawag ito yung Sermon at the Mount. Narito po yung Beatitudes. At dito sa ating binasa, ito ho ang panghuling bahagi. Chapter 7, verses 21 to 27. Dito na-conclude at dito po natin makikita yung nagiging anyo ng isang tao kung ikaw ba ay, kung ikaw talagang disipulo, hindi lamang sa salita at hindi rin lang sa gawa, kundi pati sa puso na meron ka sa pagkakagawa noon. So, parte po ng aming pag-aaral ay paghahatian po namin tatlo. Ang Matthew 7:27, si Minister Elmer. Si Minister Elmer po doon sa 21-23, kami naman po mag-asawa ay doon sa 24 to 27. So without further ado, para po magtuloy-tuloy tayo sa presensya ng Holy Spirit, Minister Elmer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Natutuwa kasi yung title ng aking pong itatakel, hindi ko kayo nakikilala. Papakilala mo na ako kay Pastor. Ama. Excuse me. Nakakalimot lagi. Habang nagkakamali nga Minister, si para wag Pastor. kitang makalimutan. Ilalagay ko dito sa harapan. Natutuwa Ano, kasi ayan, yung title nga, di ba? Hindi ko Ayan. kayo nakikilala. Kaya pamani-mani ka naman tawag sa akin. Sorry po. Isa sa Okay lang po, napakalaking Pastor. offense. Binubuhay ng Panginoon yung ating pag-aaral. Okay. Hindi na ko nadagdagan. Sige po, Minister Ed. Amen, amen. Nais ko lang pong basahin dito po sa Tagalog din po, no? Sa Matthew 7, 21 to 23. Hindi ko kayo nakikilala. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mo mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Alam nyo, kasi nalaman ko nga rin po na kami nga po ngayon, hapon na, dahil yung cellphone ko po kay Sister Tata, hindi nabanggit sa akin na matawag pala kay Sai Pastor. Kaya hindi po ka naka-reply. Nung aking pong pinapag-aralan ko na kaninang madaling araw, marami akong naglinger na tanong sa akin. Naalala ko kasi yung Romans 10 po, Pastor, di ba? Sa verse 9, sabi ron, yung if you confess, di ba, na si Jesus ay Lord, you will be saved. Yes. Sabi dito, Lord. yung mga nag-a-appeal sa Panginoon, tumatawag naman ng Lord. And yet, sabi ng Panginoon, hindi kita kilala, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. So parang ating maisipin, ito ba'y nagko-contradict? Sabi kasi, lahat na tumatawag sa Romans 10, lahat na tumatawag ng Lord, ay masisave. Samantalang mga to, tumawag ng Lord to, pero sabi ng Panginoon, I never knew you. Hindi naligtas. Ganun po ba mga kapatid na pinapakita rito? Hindi po mga kapatid. Isa pang tanong nga na nabuo sa akin, is God disowning people? Kasi sinabi niya
I never knew you. Ganun ba ang nature ng Diyos? Ano pa mga tanong? Yan, is confession of the Lord in vain? Baliwala ba kapag tayo ay nag-confess na He is our Lord? Baliwala ba yon? So natutuwa nga ako habang aking pinag-aral mga kapatid to, maraming katuruan din, salamat sa internet, sa mga Bible scholar and commentaries. Marami silang mga na-research din, na ituro din, na nagbigay din sa akin ng kasagutan habang aking pinag-aaralan to Matthew 7:21 to 22. Dito po ako tumuon sa salita ng Panginoon mismo, no? I never knew you. Buti na lang, sinasabi ni Pastor kanina sa akin, mali lang pangalan ko, pero kilala niya ako. Di ba? Kasi ang mahirap, kilala mo ang pangalan ko, alam mo pangalan ko, pero hindi mo ko kilala. Diba? Mas mabigat po kasi mga kapatid yun eh. Na alam mo lang ang pangalan, pero hindi mo siya kilala. The same thing sa ating binasa na mensahe mga kapatid dito. Yung mga nagsasabi ng Lord, Lord, alam lamang nila yung pangalan ng Panginoong Jesucristo, pero totally talaga sa totoo, ay hindi naman talaga nila ito kilala. One of the terrible thoughts in the scripture pala tawag dyan, yung word na I never knew you. Kasi mabigat masabihan ng gano'n ng Panginoon. The word is parable. Opo, hindi terrible thoughts in the scripture. Talagang hirap isipin to na masabihan ka ng gano'n na hindi kita kilala. Many people will diligently serve the Lord and will do many religious work only to find out that they have never really served Christ. Yan, minsan medyo mabigat ito mga kapatid. Maraming tao talaga, masasabi natin talaga napakasing gagaling, napakasisipag, busy-busy po sa mga religious work, pero malalaman nila sa bandang huli. Hindi pala sila naglilingkod sa Panginoon. There will be many people who claim to be a believer who will discover at the end that they were never true believers. Ganun po ang senaryo, ang pangyayari mga kapatid sa mga taong ito. Yung mga tumatawag ng Lord, Lord. The way to entrance into kingdom is through confession of Him as Lord. Sabi ko kanina mga kapatid, na tunay, ang ating kaligtasan, pagpasok sa kaharian ng Panginoon, ay sa pamamagitan ng ating pagbibigkas na si Jesus ang ating Panginoon. Pero mga kapatid, yung confessing Him as Lord, hindi po ito parang per se lamang na inater o sinambit ng ating bibig na Jesus is Lord. Hindi po mga kapatid. Marami po itong kaakibat o kasama. Kumbaga, sabi nga mga kapatid Lord, not a name only, but our title in our life. Kapag tayo na-confess na si Jesus ang ating Panginoon, ito yung nagsasabi mga kapatid na hindi mo lang sinasabi nga yung pangalan, kundi ito mismo yung ating titulo, our title ng ating mga buhay. Kumbaga, the title of mastery, the title of rulership. Kaya pala hindi pwedeng confessing Christian lamang. Dapat believing and practicing Christian. To truly confess Christ as Lord is to submit ourselves totally to the Lordship of Christ. Yung po pala mga kapatid na mahalaga doon. Hindi lang talaga pag-utter mga kapatid. To submit ourselves sa ating buhay totally to the Lordship of Christ. And to confess Him as Lord, not to obey Him, is a false confession. And taking the name of the Lord in vain. Ang bigat pala nun. No? Kaya mabigat palang bago mo i-confess ng iyong mouth na si Jesus ang Panginoon mo, malalim na pag-iisip muna at malalim na pagpapasya. Kasi pag hindi mo pinag-isipan na malalim, hindi ka nagpasya na talaga siya ang Panginoon mong tunay, babagsak ka rito. Magkakaroon ka ng false confession and you take the name of the Lord in vain. Talagang binabaliwala. Ganon nangyari mga kapatid sa mga taong to sa panahon ng ating Panginoon.
It is not enough to say, I believe in Jesus. We must also live in accordance with what we believe. Yan. There must be a trail of good works that characterize our lives in Christ. Kaya mahalaga yung laging binabanggit ni Pastor JB, yung gabay, patnubay, pagsama sa atin ng Espiritu Santo. Kasi yung power ng Holy Spirit, mga kapatid, will not only sanctify us, it will enable us to live, mga kapatid, sa buhay na inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Doon sa James chapter 2, verse 14, verse 20, and verse 26, mga kapatid, sinasabi doon yan. Yung mga passages na referring to those people think they believe and save, but were never saved to begin. Ito maganda, mga kapatid. These are not the people who lost their salvation. Instead, they never truly had it. Yung mga nagkiklaim nung time na yung mga kapatid, nung nagkiklaim na yun na kami magdaganyan, nag-perform kami ng ganyan, nag-cast out kami. Sa kanilang paniniwala, na talagang sila ay may kaligtasan, at sila talagang naligtas, tumanggap sa Panginoon. Pero actually, mga kapatid, wala pa silang nasimulan na pagtanggap sa kanilang kaligtasan. Para bang minsan nangyayari, nandun ka na kagad sa mga major things na ginagawa mo, samantalang may mga basic ka, foundational, na dapat mong inuuna. Ano ba yung tawag doon, Pastor? We major the minor, and we minor the major. Eto, nagpe-perform kagad ng mga ng mga miracles, wonders, nag-cast out. Pero, sabi, in the name of Jesus, pero sila mismo ay walang Jesus as Lord. Kaya sabi ng Panginoon, I never knew you. You who practice lawlessness. The most agonizing problem about the assurance of salvation is not the problem of whether the doctrine of Christianity is true, such as God exists, Christ is God, Christ died for sinners, Christ saves, di ba? Yan ang ating mga pundasyon, mga kapatid. But the real problem of assurance of salvation is whether I personally am saved by this Christian foundation. Yan. Wala pong problema sa ating doktrina, katuruan tungkol kay Kristo, ang gospel na siya namatay, siya nabuhay, siya babalik, di po ba? Walang problema po doon. Ang problema, sabi nga ako ba mismo, di po ba? I personally am saved by this Christian foundation. Ikaw, kasi baka mamaya hindi mo naman talaga tunay na in-embrace sinampalatayanan, di po ba, yung mga foundational truth tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Today, many people assume they have a saving faith. Yun ang mahalaga, mga kapatid. Yung saving faith. Many people assume they have a saving faith but actually don't have. Yan. So maganda, mga kapatid, itong saving faith Alam natin, di ba, sabi nga ng Biblia sa James, kahit ang demonyo po ay meron ding faith. Nanginginig pa nga Di po ba? Pero iba yung faith na yon sa saving faith. Saving faith believes the facts or the doctrine of the gospel, accepts the gospel personally, not only intellectually, and they hold the greatness, the beauty of Christ. Yun ang kaibahan, mga kapatid. Yung lagi nating example nga, di ba, yung sa pananampalataya, yung tumutuloy sa alambre. Di ba? Sabi nung tutuloy sa alambre, naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin yan? Sisigawan yung mga tao. Oo, kayang-kaya mo yan, di ka mahuhulog. O sige, kung talagang naniniwala kayo, isang volunteer, para sampa ko sa aking balikat. Walang sumampa. So maraming ganun, mga kapatid. Wala sa saving faith. Nandun lamang sa faith, mga kapatid. Being persuaded with the mind. Saving faith is being persuaded with the mind that something is true
is not the same as apprehending the beauty and worth of the truth. Kasi totoo sa ating minsan, marami lamang talagang natutuwa, nagagandahan, pagdating po sa mabuting balita. Pero actually, mga kapatid, dapat hindi lang po mag-end up doon. Sa natuwa ka, gumaang kalooban mo, nagandahan ka, mga kapatid, no? Dapat maranasan mo yung kagandahan, yung kahalagahan, ng katotohanan ng salita ng Panginoon sa buhay natin. Kasi babagsak ka dun sa parang ang devil also believes the facts about Christ, but he hates it. Maraming ganyan, mga kapatid. Alam nila ang salita ng Panginoon na katotohanan, pero sila mismo ay hindi naman namumuhay ayon sa katotohanan. At minsan, hindi naman hate, umiiwas or ini-ignore nila ang katotohanan. Pero alam nila na ang mabuting balita ay katotohanan. So, walang saving faith, mga kapatid. Many people believe the gospel but still choose to follow their own way rather than follow the example of Christ, mga kapatid. Doon sa Matthew chapter 15, verse 8, these people honor me with their lips, but their heart is far away from me. Kaya mahalaga, mga kapatid, doon tayo mapunta sa saving faith. Because saving faith is alive, real, it changes the heart. Yan, pinakamaganda, mga kapatid. It is based on knowing, believing, and living. Mahalaga yun. Ang saving faith is based, nakapundasyon. It is based on knowing, malaman natin ang salita ng Panginoon, katotohanan, sumampalataya tayo, at ating isapamuhay. It is a faith that with the mind believes and with the heart see the beauty and wonder of Christ and enjoys it. Dapat talaga, yan ang ating buhay eh. Once na nalaman mo yung katotohanan, sabi nga, parang nakatagpo ng perlas. Di ba yung sa parable, yung negosyante, nakatagpo ng isang perlas, ipinagbili yung kanyang lahat ng ari-arian, mabili lamang yung perlas. Dapat ganon natin tinetreasure. Yung ating natatanggap na katotohanan, mga kapatid. We enjoy obeying the truth. Ano pa, mga kapatid? The person who has a saving faith is willing to do the will of the Father. Yan ang mga genuine, mga kapatid, na Christian. Talagang handa siya palagian, tupdin, gawin ang kalooban ng Panginoon. At syempre, mahalaga nga yung binabagay ni Pastor kanina, yung pag-work, mga kapatid, pagkilos sa ating mga kapatid ng Holy Spirit. The work of the Holy Spirit not only sanctifies us, but enables us to bear fruit. Yan, mga kapatid. Kaya tunay, lahat ng ating pagkilos, paggawa, anumang bagay, everything we do, mahalaga yan. Ang mag-uudyok sa mga kapatid niyan, dapat ang banal na Espiritu Santo. Kasi yung mga time ng Panginoon, mga kapatid, yung mga nag-perform ng miracle, mga nag-cast out ng demon, hindi po udyok, mga kapatid, ng Holy Spirit. Udyok ng kanilang sariling mga laman. It is fleshly and spiritual. Kaya nga nung sinabi na kay Lord yun sabi ng Panginoon, hindi yan. Kayo mga nagpa-practice ng lawlessness, hindi yan. Kasi nga, lahat ng kanilang mga ginagawa, kaysa ating tingin parang may kabanalan, alam ng Panginoon. Kita ng Panginoon na ito'y makalaman, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, I never knew you. It is addressed to these people, mga kapatid, that these people never did anything to show the world that they were saved. Yun sila, mga kapatid. Yun yung mga taong yun na kailanman hindi nila naipakita sa sanlibutan na sila talaga ay merong kaligtasan. And they never had any good works to speak that pointed to Jesus. Kaya nga pala tayo, papakaingat, mga kapatid,
Lord, nag-ano ako. Minsan, pwede bang ipadala si ganyan? Kasi pag siya nag-cast out Pag siya nag-pray nako. Sabi nga, they never had any good works to speak that pointed to Jesus. Dapat anumang bagay, mga kapatid, na ating ginagawa para sa Diyos, lagi yang nagtuturo, lagi yang nakatuon, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. They never live the life they claim. They experience saved in name only. Yun sila, mga kapatid. Talagang wala. Hindi po sila talaga nagkaroon ng kaligtasan. This is one great basis of our salvation, mga kapatid. Sabi nga po not verbal confession, not works, but knowing Jesus and being known by Him. Yan ang pinakamahalaga, mga kapatid, na great na pundasyon ng ating kaligtasan. Knowing Jesus and being known by Him. Parang two-way. Di ba? Hindi lamang kilala mo si Jesus, siguraduhin mo rin na tayo ay kilala niya. Kasi baka mamaya, paano confess mo? Lord, kilala kita. Lord. O, kilala mo nga siya. Pero nung nagkaharap kayo, kilala ka ba niya? Parang sa presidente. Kilala ko ang ating presidente. Ang tanong, kilala ka ba ng presidente? Parang gano'n, mga kapatid. Mahalaga yon. Knowing Jesus and being known by Him. Ibig sabihin, it is our connection to Him. Through faith that secures our salvation. Tunay na tayo nakaugnay sa ating Panginoon. That will secure our salvation. Connection to Jesus, we are secure. Without connection to Him, all the miracles, all the great works prove nothing. It is all flesh and spiritual. Kaya nga sa ating mga Kristiyano, mahalaga, mga kapatid, ating siguraduhin na tayo may tatak ni Kristo. Yan, mahalaga, mga kapatid, yan, tatak Kristo. Sa Efeso, Kabanata 1, talatang 13 hanggang 14, sabi po, mga kapatid, kayo man ay naging bayan ng Diyos, matapos niyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Amen. Kaya nga, alam, mga kapatid, totoo, hindi sapat talaga, lalo pati pastor, hindi talaga sapat na, yun nga, lagi natin nababanggit na alam mo lamang ang katotohanan. Meron din palang danger minsan pag marami kang nalalaman. Tama rin ang Biblia, di ba? Sabi nga, the more na nalalaman mo ang salita ng Panginoon, the more mas marami kang ipapagsulit sa Panginoon. Kasi nga, totoo the more ka marami nalalaman ng katotohanan, the more yung requirement para maisapamuhay natin ang katotohanan. Kasi kapag hindi talaga natin pinractice, kaya tamang-tama yung ating verse of the week. Now that you know this truth, how happy, how blessed you are if we put it into practice. Kasi napakabigat, mga kapatid, na akala mo, ligtas ka na, akala mo, talagang okay ang iyong kaligtasan. Pagharap mo sa Panginoon, sabihin sa'yo, sino ka? Di kita kilala. Lumayo ka sa akin, papagawa ng masama. So napakahalaga, mga kapatid, dyan sa buhay natin. Kahit isang tuldok lamang o kaparasong salita ng Panginoon ang nasa puso natin. By His grace, pag-pray mo, na yan ay maging part ng buhay natin. Alam nyo, kaya nga tayong tagapagturo, mabigat ang ating kasi marami tayong nalaman na
nadaanan, napag-aralan. Kaya marami tayong maraming re-require ang Panginoon sa atin. Yung lamang isang salita Pastor, yung forgiveness. Okay. Yeah. Parang napakasimpleng salita, napakadaling salita. Pero mga kapatid, great yung requirement niya sa buhay natin. Yung pagpapatawad. Kaya nga mahalaga, gabay, patnubay, pangunguna, mga kapatid, sa atin palagian ng Espiritu Santo. Huwag kang gagawa ng pangsarili mo, no? Dapat lagi yan sa gabay, sa patnubay ng Holy Spirit. Upang pagdating ng panahon, pwede mo marinig, I knew you. Di ba? Kilala kita, pasok ka, and enjoy. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Gusto mo bang ituloy na kami sa next Tuesday na lang? Napakaganda ng lesson. Napakaganda. Akong nakinig, matim akong naniwala. Parang yung, kumbaga sa Jesus, we trust in you. Pero ang tanong ni Jesus ay, can I trust you? Opo. Yung sinasabi mo na kanina. Praise the Lord. Sige, minister. Ayan, thank you Lord. Bago po sa ating pagpapatuloy, tayo muna bumati ng mga merong special na araw ngayon. July 25, 2023. Happy may birthday. birthday. Uy, si Thomas pala. Wow. Yes. Happy birthday, Brother Tomas Belmonte. Yes. Uy, galing Si Brother Dave. Balangkit. Wow. Ninong Dave. Amen. Ninong Dave, happy birthday. Sister Ana de las Alas. Sister Remy Andres ng ating Andres Prayer Group. Amen. Sister Chambi Oichi. Ayan po. Sino po, Pastor Cora? Ayan. Sister Alora de Ocampo. Ayan. Oo. Brother Dennis Meres. Meres ba yun? Opo. Brother Meres o Perez? Meres po. Meres. Brother Raydolph Polhencio. At belated happy birthday kay Brother Daniel Meris. Yes. Happy anniversary kay Brother Ramil and Sister Marilyn Isabela. Yes. Ayan. Praise the Happy Lord. birthday and happy Happy birthday. anniversary po. Sister Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday. Birthday. Enjoy your Happy day. anniversary. Thank you, Lord. Ayan, sa mga lahat na may cellphone at merong YouTube account at Comfy Media 4713. Watch, like, and share our videos, mga kapatid. Ayan. Ang laman po ng ating Comfy Media ay yung ating mga playlist na ating Comfy Music, yung ating mga special events, ating mga gawain sa outreaches at sa Maynila rin, yung ating mga gatherings, yan. At yung mga highlights ng ating mga affair. Yan po kanyang itsura, mga kapatid. Yan, bata pa ni Minister Ernie dyan, no? Okay, mga kapatid. Thank you, Lord. Okay. Repeat nyo, sir. Sige. Gana. Ayan po. Sige po, mga kapatid. Ating pong pakinggan, panoorin ng ating repeat. New Song of the Week. Ang mamakat po ay Our God Forever, composed by Sister Connie Caudilla and interpreted by Brother JJ Orlina. Fill as each morning with your constant love.
all alive. Let us your servants see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious light. Oh Lord, you've always been our home before you created the earth or made the world into being. You were eternally God and will become our God forever. Lord, fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Let us your servants see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth or made the world into being. You were eternally God and will become our God forever. Fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Let us your servants see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious light. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth or made the world into being. You were eternally God and will be good. Our God forever. You were eternally God and will be good. Our God
our God forever. Our God forever. Our God forever. Yan. Thank you, Lord. Praise the Lord. Our God forever. Our God forever. So again, mga kapatid, diretso po tayo. Ating pumuntahan naman ngayon ang tungkol doon sa pangalawang bahagi ng ating Matthew 7. Ito po yung tinutukoy sa verses 24 to 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ng hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas, na hangin ng bahay, ito ay bumagsak at lubusan wasak. Verses 24 to 27. So, hayaan po ninyo na pamagatan natin itong pangalawang bahagi doon sa nilagay ko po dito a strong foundation, or this is the parable of the two house builders. Nakita po natin dito na meron dalawang tinutukoy ang ating Panginoon nung sinagsasalita sa harap ng napakaraming tao. At isa nga po rito ay tinaguran niyang hangal, ang isa naman ay matalino, isang smart at isang fool. So, ano po ang ating makikita rito? Ang unang nating makikita, pwede po agad nating makita na meron silang pagkakapareho, may similarities. Halimbawa, itong dalawang ito ay parehong nagtatayo ng bahay na. Halimbawa ay bahay na o pamilya o di kaya ay gusali. Pero spiritually speaking, itinatayo niya yung relasyon niya sa ating Panginoon. The kingdom of God, doon sa kanyang personal na paggagawa. So, ang kanyang panangarap, ang kanilang longing, yung kanilang vision ay parehong-pareho. Gusto nila makapagtayo ng bahay para nga sa pamilya. So, ano ating makikita rito? Makikita natin na pangalawa, pareho silang nakikinig sa salita ng Diyos. Pareho silang naka-attend sa fellowship, sa prayer meeting. In this case, yung audience ng ating Panginoon doon sa bundok ay pare-parehong napakinggan yung beatitudes at lahat-lahat na. Parang tayo, mga kapatid, tayong lahat. Halimbawa, sabihin na natin, huwag na tayo pumunta sa ibang simbahan. Ang tinutukoy dito ay parehong taga-kompi. Parehong nakikinig ng mga salita ng Diyos sa GMJ, Bible study, sa fellowship natin, at may personal din siyang pagbabasa. Meron lang ang pagkakaiba, ang dalawang ito na makikita natin pamaya-maya. So anong ating makikita? Isa pang pagkakahawig ng dalawang ito, meron silang parehong dinanas na pagsubok, distress, paghihirap, yung pagwasak. Nakikita na pareho silang nakakaramdam noong isang masamang panahon. Ang sabi dito ay bagyo. So ano pang ating makikita? At pareho silang naapektuhan. Hindi exempted yung isa, hindi exempted yung isa. Parehas na parehas halos ang kanilang na-experience. Kaya nga, short of saying na pwedeng sabihin natin na ito nga pare-pareho tayong taga-kompi, o kung physically speaking, pare-pareho tayong taga-BF, at ang naman dumaan sa BF, lahat nating mararanasan. Walang exemption, walang pagkakaiba. So ito po yung differences nila, at atin susuriin ngayon kung ano ba itong dalawa na ito. So, una sa lahat, nakita agad natin dito na yung isa ay merong fear of the Lord. Kasi sa sinasabi ng ating minister kanina, kung hindi nyo ginawa na may sa puso, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Ngayon, yung isa naman, ay kumbaga sa ano ay na-receive niya ang information, pero halos wala naman siyang ginawa. Parable of the talents, pwede nating ihambing din dito. Yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2, bigyan ng isa. Pumukus tayo doon sa binigyan ng isang talento.
Dahil yun ang kanyang naturalesa na marinig ko lamang, thank you Lord, ang ganda Lord, sabi ni Minister kanina, pero halos sa ibinaon lang niya yung salita ng Diyos. Hindi niya ginamit. Hindi in-apply sa kanyang buhay. Hindi niya pinagpilitan na tama ito. Kahit isang salita lamang, isang talento lang bigay sa akin, ito'y dadami. Kung itatanim ko ito sa aking puso, na magbubunga ito. Hindi niya tinanim, tanggap na lang siya ng tanggap, so nagpa-pile up sa kanya ang record. Pero without application, walang spiritual value yung naganap dito sa taong ito. So ito na yung ating tinatawag na para bang isang magandang halimbawa ng team natin for at least kahapon sa ngayon na dapat ay doer. Hindi lang listener, hindi lang reader, pero doer also na may kaluguran dahil mahal mo ang Diyos na nag-uutos sa iyo noon. Yun ang isa nating nakita rito. Nakita rin natin, bukod sa sila ay yung ibang pagkakaiba, na kaagad magkaiba yung kanilang pundasyon. Yung pundasyon na isa ay salita ng Diyos na kanilang ginamit. Ito nga ang sinasabi natin that they had the same foundation, but the wise man tinukoy kung ano ba ang ibig sabihin ng salita ng Diyos na ito. Ano ang revelation sa akin? Ano ang gagawin ko rito? Anong application? At ito i-apply ko. Ang sabi natin palagi, ito ang salita ng Diyos, meron siyang pangako, pero meron kang participation, at gawin mo yung participation mo, and let God do yung kanyang responsibilidad to accomplish His promise. So, ang pundasyon nitong isang wise man na to ay talagang malalim, hinuhukay. Parang Bereans, yung isang nakita natin sa Acts, a group of believer na hindi lamang narinig ang salita ng Diyos doon sa templo, sa pangangaral ng mga apostol, pero pagdating sa bahay, buklat pa uli, study pa uli. At again, agad, apply ka uli ito. I-apply agad natin ito. So, ano nga uli ang pagkakaiba ng dalawa? Yung isa, sabi doon sa Lucas 6, verse 48. Yung Matthew 7, yun ay napasulat din kay Lucas sa chapter 6. Ang sabi doon ay, siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Humukay ng malalim. Humakay siya ng malalim. Pero yung isa, hindi na siya humukay. Akala niya, ito na lamang ang kailangan ko, gagawin ko na agad ito. Walang pagme-meditate, walang asking the help of the Holy Spirit, at ginawa na lang niya kasi para bang uso, ginagawa ng iba, to show the world. Di hindi ganong kalalim ang kanyang maging participation sa pangalan ng ating Panginoon. So, yung pagtatayo sa pundasyon, sa rock, medyo maging sa ating actual na halimbawa construction ng bahay, medyo a little bit costly yan. Kasi you need to make hukay-hukay talaga. You need to make hukay-hukay. Pero yung sa sand, at ikaw naman halimbawa, ikaw ay contractor, o ikaw yung may-ari na nagtitipid ka, it doesn't matter, parehas naman yan. Kami nga, experience namin, pagka kami mga project na ganito, saan lugar, pag sinabing sa Maynila, malalim yan. Malalim yan. Talaga yan ay nabalong pa. Nabalong sa term ng ibig sabihin ay, because it's almost sea level, yung lupa niyan ay may tubig. Kaya nga, you need to make hukay-hukay yan sa malalim. At kung malaki ang building, ang ginagawa pa nila ay nagtatayo sila ng mga sheet piling. Yung sheet piling, makita ba nyo ng mga pilote. Kung minsan ito ay kahoy, pero kung permanent nilalagay, ito yung mga bakal, mga channel, at binubugbog ng kompresor. Chug. Hanggang dumating doon sa pinakamatigas na bahagi. Sa parting mga San Juan, doon sa amin doon, medyo maganda doon ang foundation. Doon ay adobe. Doon ay adobe ang foundation. Kaya nga doon ay, kahit na ito'y adobe, may mga requirements na sinasabi, huwag bababa sa 1 metro kung individual na puting. Huwag kang magsasabi na, hindi, kalahating metro lang. Basta 1 metro hukayin mo, dyan ang minimum standard. So, costly, pag pinuntahan mo yung foundation na rock. Ganon din sa ating pag-apply ng Word of God. Marami ka ditong
ang tawag ng iba, isa-sacrifice. Meron ka talaga ditong aalisin mo ang sarili mo, talagang i-offer mo na kay Lord ang lahat-lahat, money, time, treasure, at saka yung iyong talent. It is so costly but it's worth the cost. Yan naman ang foundation. Masasabi din natin na, kumbaga sa siguro pwede na rin natin pag-usapan dito yung, ano ba sa pananaw ng mga nakakarinig, yung tinatawag na foundation. Ang foundation, hatiin natin sa dalawa. Ang isang foundation, pwede natin masabi na man-made. Ano ba yung man-made foundation? Di ginagawa natin mga poste na individual. Pero ang uso ngayon, kung maliit-liit o sobrang laki na, ang ginagawa naman natin ngayon ay tinatawag na slab foundation para ito isang sahig na. Kung okay lang ang bahay, medium, maliit lang, para lang makasave ka doon ng something, yun ay ginagawa naman nilang basement para double purpose na siya. Mahal kasi pag total slab Pero pagka poste-poste ka lang na ganyan, medyo matipid-tipid. Kung may purpose ka na mas matibay, gawin mo itang one uniform. Isang buhusan lang siya. Saka na lang sumibol dito yung iba pang mga poste. So yan ang man-made foundation. Pero there is no such thing like better than God's made, yung God's creation. Kahit pa ito slab na konkreto, matibay, kahit pa ito yung mga individual poste na talagang malalim na, kung hindi yan sasagad dun sa God's creation, which is the rock, bato mismo. Kaya nga, chug, dapat dumikit siya doon. Kaya nga ito slab, kaya nga puting, minimum 1 meter. Hanggat hindi mo nasasagad yung God-made foundation, wala rin tibay kung ano man ang iyong ginawa. So this is the combination. And for our study, puntahan natin yung God-made because spiritual ang ating pinag-uusapan. Dapat ang foundation natin ay walang iba kundi ang ating Diyos. Yung moron is the other term used in Greek. Moros yan Nang ibig sabihin ay fool, hangal. So he doesn't care. Para bang kung nagtatayo si Minister Elmer, akala mo, hindi ko na makukuha. ng bahay, ako'y may alital inggit. Magtatayo rin ako ng bahay. Ay magkapit-bahay kami. Si Minister Elmer, to the letter. Sabi ng kanyang architect, sabi ng kanyang engineer, kailangan ganitong kalalim. Malalim siya. Ako naman, wala akong architect. Ako'y merunong dyan alam ko rin yan Na-experience ako Akong bahala rito. Aba, doon sa simula, mabilis ako sa iyo. Nasa second floor na ako. Naguhukay pa siya. May architect siya. The chief architect, walang iba, kundi ang ating Panginoon. He alone knows the plan for you. Yun ang architect. Still there, our Lord pa rin. Sa steward lamang, foreman. Well, anyway, ang sabi ko nga, ako'y nasa second floor na, pero siya ay naroon pa rin. Hukay pa kayo sa kihukay. Natapos ko na, kumbaga sa di yun. Tuloy pa rin siya. Eto na, parehong maganda. Halos ay kaiga-igayang puntahan. At ang mga tao ay unang humanga sa akin. Kalimitan ng ating paggagawa ng foundation o anumang bagay, maging sa negosyo o sa ating hanap, at maging sa spiritual aspect of it. Pag hindi naalis yung may kaunting, ang galing ko, medyo hindi matibay yung foundation mo. So, ang akin tapos na, yari na. Naka-1 taon na ako, nakatira na ako. Si Minister Elmer ay ayaw pa rin siya. Patayo pa rin ang patayo. Ayun, natapos na kami pareho, nag-blessing na siya, kinimbita ako, at kami parehong natuwa, at kami magkapit-bahay. Parehong may magandang bahay. Bumagyo. Umulan. Bumaha. Umaraw. Kasama niya si Jesus. Kantahin nga natin yun. Sige nga. Ang buhay ko. Ayun pala. Ay saya. Kung kasama ko si Jesus, Ang buhay ko ay kay saya. Kung kasama ko si Jesus, Ang buhay ko ay kay saya. kung kasama ko si Jesus, Kay kay saya ng buhay ko, kung kasama ko si Jesus. Umulan.
umaraw, bumaha, bumagyo, kasama ko si Jesus. Umulan, umaraw, bumaha, bumagyo, kasama ko si Jesus. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Kay saya ng buhay ko kung kasama ko si Jesus. Kay saya ng buhay ko kung kasama ko si Jesus. Praise the Lord. Pero mga kapatid, hindi bahalang, hindi umulan lang, hindi bumaha, hindi umulan lang. May lindol. Yun. Nakaligtas pa ako ng kaunti sa baha, pero yung pinari noon, pag sa lindol, hindi na makakaligtas yung bahay na yon. Kung marupok talaga. So, ang purpose ng isang katulad ko, by our story, ay parang this is not para sa mahabang investment. As a matter of fact, not for life. Parang, ito lang ako, marahil yun ang aking pondo, kaya ako ginagawa yan. O talagang hindi ko iniisip yung future. Elmer, I'm sorry, Mr. Ha? Siguro wala nang pangalan, minister na lang. Oo. Meron ako, oh. Meron na, minister. Ayan. Yung kay Minister Elmer na pinagawa, marahil na meron pa yung iniisip. Lalagyan ko pa ito ng second floor. Kaya lalong tumitibay. Kasi hindi lang ang paggagawa sa'yo ni Lord, ayan. Hindi ka lang dito sa Maynila, ipadadala ka pa niya sa Bulacan. Kaya may second floor siya eh. Kaya lalong tumitibay. Yun ang paglalagay natin ng foundation. So, saan uli sila nagkaiba? Nagkaiba lang sila doon nga sa result. But they had the same experience doon sa dumating. Yung sa hangal ay wala, nagiba, nawasak. Kasi nga, wala ako nung vision, hindi ko alam na yun pala ang tama naming dapat ay gawin. So, anong sabi dito? Madidiscover mo lamang unang iyong kahinaan bilang tao, bilang Kristiyano, bilang worker, bilang pastor, kapag dumating na yung storm na yan. Anong storm ng buhay? Ito yung mga pagsubok. Ito yung minarig kang parang may sinasabi against you. Mayroong charge na hindi mo ang ginawa, pero ginawa mo at mayroong failure. Kuminsan lamang, ini-equate natin, bakit nababawasan ang aking mga umaattend sa fellowship? Pag hindi ka rin matalas dyan, at baka iniisip mo na yun ay i-charge sa inyo Diyos at ikaw ay i-condemn, huwag ganon. Basta ipag-pray lang natin yan. So, yun ang karanasan. Parehong maranasan yan, kaya dapat natin ito na pakakahandaan. Ang isang napakagandang nakita kong experience dito, meron tayong pag-aaral last Sunday doon sa Psalms 89. Yung tungkol kay Haring David. Hindi pala, nung isa pa. Last week pa. Oo, Psalms 89. 19 ng Sunday, 89 ng last. Ito yung na-skill. Itong 89 is Ethan. Doon, ang summary ng study na yon, ito siya, ang kanyang relasyon kay Lord ay napakaganda. Kaya naman ang blessing ay napakaganda. Pero bakit biglang nawala? Of course, laging meron naging kasalanan. At ang haba nung pagkawala ng blessing na yon. Pero nasabi niya, the loving kindness of the Lord is forever. Doon na lang ako, hindi yan magbabago. At para bang in his mind, kahit pa hindi na lang sa mundong ito, kahit pa doon sa kabila, sina Abraham, sina Moses, pati si David, yung pangako sa kanyang hari, magpakailanman, hindi na niya nakita. Si Jesus Christ, yun. So ito yun, Davidic o covenant. So ang ibig sabihin, kapag ikaw ay strong ang foundation mo, ano man ang mangyari, huwag mo laging wala sa isip na yung iyong creator dito, ang iyong architect, ang iyong builder, yung isang Diyos na nagmamahal forevermore. Kaya yun ang isang napakatibay. Pero pagka naman ikaw ay hindi nga matibay, ang isang magandang halimbawa nito ay si Judas, si Peter. Itong dalawang ito parehong present dun sa Matthew 7.
parehong nakikinig. Pero, pareho ba nakikinig o pareho lang nakatingin kay Jesus Christ? Marahil si Peter, matamang nakikinig. Pero si Judas, charge it to me. Wala naman sa Bible. Marahil nakatingin lang sa mga tao kung anong kalaking donasyon ang makukuha ko yan dito para bagay sa treasurer O iniisip, naku, medyo audience lang siya. Ako yung nagdadrama lang sa aking sarili para lang maitas natin ang tema ng pag-aaral. Siya siguro yun nga, pera-pera. Naku, malaking kulang Sana itong mga narrative magbigay ng malaki-laki. I mean, mas mahalaga ang kanyang pinupuntahan. So, weak ang kanyang foundation. Kaya nang mangyari ang pagsubok, na-involve ang ating Panginoon, siya at saka si Peter, parehong kasalanan ginawa. Parehong itinatwa ang ating Panginoon. Siya nga actually, minsan lang pero critical, ipinagbili. Si Peter, 3 beses. Walang perang involved. Ito, naging idol niya ang pera Ito, 3 beses. And yet, because marami siyang narinig na salita ng Diyos, nag-stick it out siya. Bagamat physically, nawala din siya. Kaya naman, fast forward, ito yung dalawa. Ang isa ay, hindi nakaiwas sa condemnation ng bad spirit, kinumdan niya ang kanyang sarili, kinitil na kanyang buhay. Samantala itong isang ito, nag-stay put at nakita niya may pag-asa kay Jesus. Ngayon pa nga siya'y buhay. Yun ang dalawang example ng nagtayo sa matibay na pundasyon at yung isa ay sa mas mahinang pundasyon. So, yun ang ating makikita rito. Ano ngayon ang ating lesson na makikita rito? Una muna, halimbawa, technically. Ang lesson natin dito ay, una sa lahat, dapat ikaw ay, kung gagawa ng pundasyon, magbubuhos halimbawa, dapat ay hindi naulan. Pag nagbuhos ka ng naulan, deteriorated yung quality ng concrete mo. Kung ikay saka magsasabi, Lord, 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 kapag andyan ang baha, si Lord okay pa rin. Hindi natin ma-judge yung ano kanyang magiging galaw doon. Excuse me. Pero, kung every now and then, ikaw ay naki, Lord, matibay, ginagawa, nasa puso, nagpapasalamat, always praising the Lord, ano man ang nangyayari, dumating man ang pagsubok, ikaw pa rin, Lord. This is your battle. Huwag kang gagawa rin ng andyan na yung baha. Before at pag nandyan na, wala nang effect ang iyong ibubuhos na pundasyon. You must wait a while, pagkatapos pag nag-settle down, tumigas na ulit, saka ka magbuhos. Spiritually speaking, ang lesson na makuha natin dito ay, ganun nga. Makikita mo kung gano'n nakatibay yung pundasyon sa pananampalataya, kung sa pagdating ng mga pagsubok, kapit lang tayo kay Lord. Kaya yan ni Lord. This is His battle, hindi ito atin. Lalo mong damihan, lalo mong puntahan. Like yung sinasabi sa akin na nga po, pagka kayo ay tinutokso ng kaaway, papagtagumpayin niyo yan sa pangalan ng Jesus, ang Holy Spirit ay nasa inyo. At the more na magtagumpay, ma-overcome ninyo yan, ako naniniwala, kung hindi man kayo, hindi nalalapitan ng tukso, madalang na lang. Kasi kapag ikaw ay tinutokso at lagi ka ng Lord, Lord, ay palagay ko, walang tao na tutoksohin ka pa na masama, tapos hindi ka naman pala sa kanya pupunta, kay Lord ka, iwasan ng demonyong ikaw ay toksohin. That's my only opinion. Pero I think mas matibay ang ganon. Kaysa bigla ka, hindi mo alam kung sino yung pupuntahan. Excuse me. So, yun na nga mga kapatid, ng ating lesson for today. And this is also, speaking of building a family, this is also a very good inheritance, para bang legacy. Yung mag-build tayo ng isang matibay na pundasyon sa bahay, at of course, spiritual muna, pagkatapos yung ating family life na gano'n. At si Sister Cora, may nakita nga sa research niya, no? Kanino mo ba nakita yung iyong research na yan? Tungkol ito doon sa, may nakita siya sa kay Sister, ano ba yung magandang pang-closing natin dito? Para bagang, in all of this, anong pwede nating maiuwi? Sabi niya, maganda yung legacy, yung naulit mong legacy. Saan mo ba nakuha yung iyong lesson na yan? Nakuha ko ito sa... Ayan. Hello. Okay, thank you, Lord. Very live. Kay Edward Hardy. Ito nakuha ko, sabi nga dito,
yung strong foundation, yun sinasabi natin, yung great pamana. At yun yung legacy. Legacy sa pamilya. How do we build a foundation that will leave a legacy? Nagawa ako dito ng yung acronym. Pero sabi nga, doer of the word, not only hearer. Kailangan maging doer tayo, hindi tagapakinig lang. Excuse me. So, nag-ano ko ng acronym ng legacy. Sabi dito ni Edward, yung L, lead the way. Ang mga ama must not only be manager, but must be a leader. So, yung mga ama, so maraming ama dito, alam ko nakikinig, kailangan hindi lang kayo manager, kundi kailangan maging leader. So, a leader is not someone who sits around, hindi yung paupo-upo lang. Kailangan ikaw, hindi ka pa utos-utos lang ang ama. Di ba kalimitan yun ang trabaho ng mga ama? Utos, puro utos. Kaya kung minsan ng mga anak nagagalit. Utos na, talagang manager ang dating. Pero kailangan, may vision siya for the family. Kailangan ay tinitingnan niya yung future ng kanyang pamilya. They see what their family or yung spouses and children can become. Kailangan niya ang ama bilang sabi nga ay pundasyon, ay tingnan niya kung ano yung nangyayari sa kanyang pamilya, sa asawa niya, sa mga anak niya. They first lead by example and then help others discover their own divine calling. Sabi nga dito sa Ephesians 6:4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakhin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. And for you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Sabi nga, huwag ninyong ibuyo. Sabi, do not provoke. Yun ang kalimitan, yung iniano natin ang ating mga anak. Ito isang active imperative na nagaganap na may negative na makikita. Kaya ang ibig sabihin nito, ihinto na natin yon. Parang yung act already sa process na dapat nating ihinto. Sa Colossians 3:21, mga magulang, huwag ninyong pagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan ng loob. Yung sabi nga ng labis. Kalimitan talaga tayo pag nag-aano sa ating mga anak, sobra-sobra. Sa Ephesians 5:25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, inihandog ang kanyang buhay para sa iglesia. Kaya yon ang sinasabi natin na ang isang ama ay kailangang mag-lead, maging leader, hindi manager. Ang sunod ay yung E sa legacy. Sabi dito, enjoy. Enjoy your family. God has given them to us. Let us enjoy sa Psalms 127, 2-5. Sabi dito, hindi dapat hirap, magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganito mga supling pagpapalang mayroong galak. Ang lalaki, mga anak, sa panahong kabataan ay katulad ng palaso sa kamay na isang kawal. Mapalad na isang tao mapalasong tulad niya, hindi siya malulupig at malayo sa kahiyan. Kung sila man ay may kalaban, ay magtagpot sa hukuman. Kaya, sabi nga, enjoy. Katulad ng ang mga pamilya, kailangan nag-i-enjoy din, hindi may quality time din sa mga anak. 'Di ba? Kalimitan kasi pagka ang mga magulang ay puro nasa trabaho ng trabaho, sabi nga dito agang-agang umalis, tapos gabi na kung dumating, so walang banding. At natutuwa nga ako doon sa aking anak sa Como, kami doon nakatira, kay Bani, ay talaga yung lagi ang ginagawa niya. May banding sa kanya mga anak at laging sabi niya sa amin, Daddy, ang dapat ay talagang sa inyong mga apo, iniano niya sa kay pastor na inyong ibarkada ang inyong mga apong lalaki. So, para nga naman, hindi na sila humanap na iba pang barkada. So, mag-i-enjoy sa pamilya, di ba? Yun ang sa E. And then doon naman sa G, sa legacy, give. Give to the family kung anong papakinabangan nilang meron tayo. Number 1 dito, ang ating oras sa kanila. Sabi ko nga kanina, yung oras, yung time, quality time. Share with them the Word of God. Bring them to the house of God. So, kailangan isama natin ang ating mga anak sa ating pinupuntahan, sa fellowship. Huwag nating hayaang sila
ay ako'y natutulog pa, ay gigisingin. No, kailangan natin ang ating mga bata, miski makulit yung maliliit, ay yan naalalaman din nila yan. Kaya diyan nag-i-start. Kaya yun ang isa pa, sabi sa Deuteronomy 6:6-7, ang mga utos na itatanim niyo sa inyong puso, ituro niyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. At sa Proverbs 19:18, discipline your children while they are young enough to learn. If you don't, you are helping them destroy themselves. So, kailangan magbigay tayo ng quality time sa ating mga anak. Doon naman sa A, sa legacy, acknowledge, always be aware of the Lord's presence. At acknowledge also yung importance ng teamwork sa family. Kailangan may teamwork ang pamilya. Dahil nang pagka yun magkakawatak-watak yan. Halimbawa, may barkada yung isang anak, yung babae may kabarkadang iba, yung lalaki may kabarkada. So, nawawala na yung unity sa isang pamilya. Kaya ang maganda, talagang turuan ang mga bata, bigyan ng inspirasyon, lalo ng ama, na bigyan ng inspirasyon ng mga anak na, tayo laging sama-sama pag Sunday, fellowship, pagkatapos doon, kakain tayo sa labas. So, yun talaga yung magkameron ng teamwork. Hindi lamang hindi lang sa teamwork sa pagtatrabaho sa loob ng bahay, kundi, yun nga, sabi natin, yung pagpe-fellowship, yung pag-attend ng ating mga ganitong gawain. At yung sinaman ay commit. To build this legacy, we must be committed first to follow God, but also to building a future. Hindi dahil napag-uusapan lang. Also, huwag ipaubaya ito sa iba. Dahil kalimitan, sasabihin natin, ay matututo naman yun sa kanila school, sa simbahan, tuturuan na, pero hindi. Kailangan mag-start ang pagtuturo sa ating mismong bahay. Ang pamilya ang magtuturo. Sa Proverbs 16:6, commit your works to the Lord, and your thoughts will be established. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang inyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. At sa Psalms 37:4-5, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So, napakaganda ng talaga itinuturo. Kailangang ituro natin talaga ito sa ating mga anak, lalo yung magbasa ng Word of God. At yung why naman, sa legacy, yung yearn for God. Maghangad, mag-aspire, at magmiti, yung longing. Let God build the house. Hayaan mong ang Diyos ang maging, sabi nga ni Pastor, maging chief architect. Yun ang ating tatandaan. Hayaan natin sa ating pamilya, ang magiging chief architect ng ating pamilya ay si Lord. Ituro natin yun sa ating pamilya. Sabi nga doon, sa Jeremiah 29:11, He alone knows the plan He had for you, plan to prosper you and not to bring you disaster. At sabi nga, ang chief builder din ay yung mga ina. At ang sabi, ang foreman ay ang mga ama. Dahil talaga, di ba, sa isang paggagawa ng bahay, may foreman yon. Ang architect ay si Lord, ang foreman ay ang ating mga ama. Siya kung saan ay nag-guide sa ating pamilya. Kasi siya ang ama ng tahanan. So, sa Psalms 119:20, my soul is consumed with longing for your rules at all times. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad, ang lahat ng tuntunin mo ay mababatid oras-oras. The law of God tells us so much about God's standard of holiness and righteousness, so we shouldn't be surprised that the longest chapter in the Bible is Psalms 119, which focuses on the laws of God. So keeping God's law should be something we long for, not we were saved by the law, but a person who's been born again will have a new heart and new desires to live a life of obedience to God. Thank you, Lord. So ito po yung ating narinig, mga kapatid. Ito yung isang pagpapalala sa atin to make an spiritual review, evaluation. Nasaan po tayo, mga kapatid? Katulad nga, ikaw ba'y nanalamin ngayon? Ikaw ba'y nakarinig ng konti?
wag basta palalampasin. We pray na siguro ilan sa atin nag-take note. Kanina ako'y take note doon sa sinasabi ni Minister Elmer. Kasi gusto ko ang narinig ko. Alam mo si Lord John, si Minister ay ginamit lamang. So gayon din po kayo mga kapatid. Sa bawat pagtuturo, bawat pag-aaral, namnamin, isipin, pasalamatan ng Diyos, ipanalangin na maging buhay natin sa ating temporaryong pag-iwahalay. Muli po natin dasalin yung Psalms 19 verse 14. Napakaganda nun eh. So again, makapangyarihang Ama, aming dakilang manlilikha, nagbibigay sa amin ng kapayapaan sa tuwi-tuwi na amin pong dalangin na ang lahat po inyong narinig ay sana'y naging kalugod-lugod sa inyong pandinig. Sabay naging kalugod-lugod din ang bawat motibo ng aming pusong inyong nababasa. At higit sa lahat, aming panalangin na sana'y kaluguran mo na magampanan namin, may sa buhay namin ang aming narinig, ang aming natutunan. Ang lahat pong ito ay all for your glory. In Jesus' name, Amen. Amen, amen. Thank you, Lord. God bless you all. God bless Bukas you all. po, Bible study. 2 Timothy 2:2